Maraming salamat mga ka-CF Defense sa 3 taong samahan sa katotohanan ng Inang Simbahan. This is a Apollo Session Live. Yo, good evening, brother. Hello, good evening. Oo, medyo late tayo. Hello, brother. Yes, good evening. Medyo Yo, lang. good evening. Ayan na, happy Halloween Yeah. sa inyo, no? Pero hindi po ito katakutan, no? Wait lang, bubuksan ko yung ilaw. Kayo naman, binibiro ko lang kayo. Kala ko Nagbibiro lang. nakikicelebrate ka na rin sa Halloween. Hindi ayan o. Okay, so... Gulat ako, akala ko talaga nakagaling ka. Good evening, brother Jens. Oh, good evening. Kamusta? So, napaka-interesting ng topic natin ngayon, pag-uusapan. It's all about dinuguan. So, kung bawal nga bang kainin ang dinuguan. Tama ba? So, yung, Tama, di ba? yes. Yun yung Oo, topic yun ang natin, ating topic. dinuguan. Special ngayon, brother Jens. Tama, tama. Okay. So, siguro... Very special, no? Pero ayun. Oh, Pero yun with actually, respect, no? Babatiin natin yung may kaarawan ko din. oo. Sino ba may kaarawan ngayon, Brother Denmark? Ay nako, galing ho ako doon, brother Jess. So alam na alam ko. No, si kapatid na Eduardo B. Manalo, ang kapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Yung mga kaibigan ng ANC, no? Yan. So happy birthday sa inyong tagapamahalang pangkalahatan. Ayun. So, yun nga po. Binabati namin yung tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo 1914 na si Eduardo Manalo. Pangilang birthday niya na ba? Pero anyway, yun, happy birthday. So, ang reason kung bakit din namin pag-uusapan yung dinuguan, kasi ang pagkain ng dinuguan ay isa sa mga turo na tinututulan ng Iglesia ni Cristo 1914 at ng, tama ba, Seventh-day Adventist? Kasama ba yung Seventh-day Adventist doon? Kasama sila. Sa pagkain ng dinuguan. Okay. So, I guess, alam na nating lahat, mga ka-CF Defense, na the Catholic Church has always been the subject of criticism in terms of its doctrinal, yung mga doctrine, in terms of its doctrines, no? At isa na nga po dito ay yung pagkain ng dinuguan. Actually, lagi nilang ginagamit ng 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 3. Ang sabi po dito, the Spirit says clearly that some people will abandon the faith in later times. They will obey lying spirits and follow the teachings of demons. Such teachings are spread by deceitful liars. Such people teach that it is wrong to marry and to eat certain foods. So dito, brother Denmar, dalawa kasi dito sa talatang ito, dalawa yung kumbaga parang hitting two birds with one stone sila. Isang talata ang tinatamaan kaagad dito or ang pinupuntirya nila, ginagamit nila to attack celibacy and yung yung pagkain, yung pag-iwas ng, kasi di ba tayo mga Katoliko, we are every Lent season and every Friday, di ba, mga certain Fridays pinapaiwas tayo. As much as possible, we are encouraged by the church to avoid eating meat on Fridays. Tama ba ako, Brother Denmark? To avoid eating meat on Fridays, and especially during the Lent season, kasi yung Lent season nga ay tawag dito, kumbaga part of reflection, and meat kasi symbolizes luxury, kaya yun yung isa sa mga reason, tsaka yung dinuguan. The body of our so kasama nga dito, Brother Denmark, kasama nga dito yung lagi nilang sinasama sa 1 Timothy chapter 4:1-3, yung celibacy, which is hindi naman natin pag-uusapan ngayon, at saka yung eating of certain foods.
So ito yung mga karne or dinuguan. Pero dinuguan yung pag-uusapan natin ngayon. Wag muna yung karne. Kasi matagal pa naman yung yung ang tawag dito. Matagal pa naman yung Lent. Semana Santa. Oo. Hmm. So, ayun nga, yung dinuguan ng Brother Jess, ako, naalala ko ito. Kasi ako, nanggaling ako sa INC 1914 and sa Seventh-day Adventist. Sa hindi nakakaalam sa marami, I was in INC for 5 years. It was 2015 until 2019. Okay, so back then, siguro mga 2019, mga third or fourth quarter, ay naalis na ako doon. No? Tanda-tanda ko yung yung date eh. It's actually July 18. July 18 of 2019, I left. No? I left the INC 1914 and baka may mag-comment diyan na hindi ka naman umalis eh, ikaw ang pinaalis. Reason nyo lang yon. Anyway, hindi Ayun, tayo Okay, go brother. Yun nga, Brother Jess, totoo yun. No? Mid 2018, ako ay nagsulat sa aming tinatawag naming katiwala sa Purok. Nagsulat ako doon. Then, ayun nga, Brother Jess, no? Hindi niya dinala doon sa amin lokal. Kasi I was resigning as a member. Kumbaga parang gusto ko na umalis 2018 pa lang. Ayaw nilang palisin. Kasi nakikita nila sa akin na matalino to, pwede magministro ito, no? And 2019, pumunta pa ako sa office ni Michael Sandoval. Nakamayan ko si Joe Ventilacion at saka si Camille Parma personally, nakausap ko. May picture pa nga kami. Ngayon, 2019, ayan. So, nung in-expelled nila ako, kasi nga, I was talking about politics inside, was talking about corruption inside. So, whatever ko ano man yung nakita ko doon, hindi ko nakikwento kasi parang personal attack. Personal attack yun eh. So, sa akin, So, sa akin, nung umalis ako sa INC, I was threatened. I was threatened by the officials and my family, so I need to hide. So, at that time, Brother G1 and Father Darwin Dicano offered me a sanctuary kung saan ako pwede magtago. No? Napakalayo kasi gusto nila ako pagtaguin doon sa Mindanao na napakalayo. No? And libre naman daw yung pamasahe, libre naman daw yung board and lodging. No? Pero kasi, ako na dating persecutor of the Catholic Church, pupunta sa Catholic Church. So parang that was on my pride na bakit ako pupunta dyan? Ayoko nga dyan dami kasiraan Diba? So punta ko ay yung second na lumapit sa akin, which is the Seventh-day Adventist, which I defend also their faith. But yun nga, one day, it changed. How it does change, yung conversion ko kasi it started with the Blessed Mother. Yung love for the Blessed Mother, doon ko talaga naintindihan na Mary is important. Important not only becoming the mother of God, but also the mother of all Christians. Doon sa Annunciation, sa cross, kung malaman ko na malaki part ni Mary sa salvation or history ng tao, hindi na ako ng dalawang isip, Brother Jens. It's because of that. Kaya ako na-convert. Pero balik tayo sa dinuguan. Nung INC nga ako, hindi ako kumakain ng dugo. hindi. Kasi sabi nila, ikitiwalag ka. Pero ito, Brother Jess, may tanong ako sa'yo. Halimbawa, ikaw lamang. Kasi ako, as INC, talagang loyal ako. Hindi ako kumakain ng dinuguan dati. So, ikaw na lang. Halimbawa, isa kang INC, secretly kumain ka ng dugo. Di ba wala naman nangyayari? Or ikaw lang, at actually, ikaw lang,
O ito lang nakakaalam, ito lang ang kumain. No? Hmm. Wala naman nakakahuli sa'yo, matitiwalag ka ba? Hindi. Hindi ko matitiwalag kasi wala naman nakakita sa batas ng kumbaga parang it's ano yun batas ng simbahan na hindi ko naman alam kung sure ako na hindi batas ng Diyos kasi alam naman natin na sa scripture meron talagang mga pruweba para masabi natin na hindi bawal ang pagkain ng dugo or hindi naman talaga dugo yung kinakain natin, yung lutong yung dinuguan na mismo. So, sa Genesis kasi Brother Denmar, sa Genesis chapter 9 verse 4, ang sabi dito, sa lumang tipan kasi mababasa natin na mayroong mga pagbabago patungkol sa pagkain. Sa Genesis 9:4, ang sabi dito, ngunit ang lamang may buhay na siya niyang dugo. Ay, sorry. Tama. Genesis 9:4, ngunit ang lamang may buhay na siyang niyang dugo ay huwag ninyong kakainin. Sapagkat nung mga panahon kasi, during the time na yung creation, ang nung mga panahon na yun, yung mga tao ay more on veggies, hindi pa ganun ka yung tao sa yung kagaya ng consumption ng tao ngayon sa karne. Hindi ganun dati. So, kaya nga sabi sa Genesis 9:3, bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo, gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibinibigay ko sa inyo. So, pero Brother Denmar, sa paglipas ng panahon, ay ipinahalintulot ang pagkain ng mga hayop o karne. So sa Leviticus chapter 11 verse 2, ang sabi, inyong salitain sa mga anak ng Israel na inyong sabihin, ito ang mga bagay na may buhay na inyong makakain sa lahat ng mga hayop na nasa lupa. Maliban sa kuneho, liebre at baboy. So sa Leviticus chapter 11 verses 4 to 7, ang sabi, gayon may huwag ninyong kakanin ang mga ito sa mga ngumunguya o doon sa may mga hati ang paa, ang kamelyo sapagkat ngumunguya ngunit walang hati ang paa. Karumal-dumal nga sa inyo at ang kuneho sapagkat ngumunguya datapwat walang hati ang paa. Karumal-dumal nga sa inyo. At ang libre, sapagkat ngumunguya datapwat walang hati ang paa, karumal-dumal nga sa inyo. At ang baboy, sapagkat may hati ang paa at baak, datapwat hindi ngumunguya, karumal-dumal nga sa inyo. So ito yung kumbaga, sa lumang tipan, hindi naman talaga absolutely ipinagbawal ang pagkain ng dugo. Kasi sa Leviticus chapter 10 verse 18 naman, Brother Denmar, sabi dito, behold the blood of it that was not brought in within the holy place. You should indeed have eaten it in the holy place as I have commanded. So sa mga nagsiserve pala sa altar dati, Brother Denmar, makakain nila ang mga sin offering sa loob ng holy place. Kabilang ang dugo, ang mga Israelita ay kumain, ngunit hindi nagkakasala. So dito sa Leviticus chapter 10 verse 8, ang mga nai-offer na sa holy place, sabi dito, behold, the blood of it that was not brought in within the holy place, you should indeed have eaten it in the holy place as I have commanded. So, any additional thoughts on it, Brother Denmar? Kasi may nag-comment dito si Agape Flores Jr. Malinaw na bawal talaga ang pagkain ng dinuguan. Malinaw na bawal talaga ang pagkain ng dinuguan. Deuteronomio 12:23, ngunit huwag mong kakainin ang dugo, sapagkat nasa dugo ang buhay, ang sangkap ng buhay ay hindi dapat kainin. Ayan. Sakto, Brother Jess. Sinasabi niya sa Leviticus 17, ito babasahin na natin Gis at 11. Basahin muna natin Leviticus, Gis, nandito na sakto Gis, 11 at saka 12. Tingnan niyo po kung ano ang nilalaktawan ng ating mga kaibigan pag binabasa yan. Paborito nilang talata yan Ayan sabi dito. Basahin natin Gis 11 hanggang 12. Sabi dito, ayan Okay? Sorry. Ano pala, 17. Sorry 17. Gis. Leviticus. Sabi dito, and any man from house of Israel or from the aliens who sojourn among them,
who eats any blood. I will set my face against that person who eats blood and will cut him off from among his people. From the life of the flesh is in blood, and I have given it to you on the altar to make atonement for your souls, for it is blood by reason of your life that makes atonement. So ano yung pinag-uusapan dugo dito, Brother Jess? Ano bang klaseng dugo? Yun ang tanong eh. Diba? Yun ang tanong. Ano ang klaseng dugo na binabanggit ni Propeta Moses dito sa talatang ito? Ang sinasabi ni Propeta Moses dito, Brother Jess, napakalinaw. Binigay ko sa inyo ang dugo para ilagay sa altar. Ngayong panahon ba, Brother Jess, ang mga Kristiyano naghahandog pa ba sa altar? Hindi na. Ayan, hindi na. Bakit? Kasi hindi na tinatanggap ng Diyos. Saan natin mababasa? Mababasa po natin yan sa Hebreo. No? Sa aklat po ng Hebreo. Sa Hebreo 10. No? Hanapin natin Hebreo 10, 4 hanggang 4, versikulo ay 4, ang versikulo ay 5, no? Yan. So Hebreo, hanapin natin. Yan. Medyo, ano lang ako, wala akong cellphone yung aking ano. Yan, yung Hebreo 10, ito na, sakto na. 10, 4 hanggang 5, for it is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins. Therefore, he comes into the world, he says, sacrifice and offering you have not desired, but a body you have prepared for me. Ayan. So, Brother Jess, ang sabi dito, maliwanag ang sabi dito, no? Handog o hain ay hindi mo habag, ngunit ipinaghanda mo ako ng katawan. Sabi niya dito kasi, hindi na ito nakakatubos ng kasalanan. Pero ang sabi dito, inihandog mo ako ng isang katawan. Sino ba yung nagtubos ngayon? Hindi na hayop, kundi dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya wala nang bisa yung paborito nilang talata. Bakit? Kasi nga, hindi na nga hayop ang pinangahandog. Eh kung hayop pa rin ang pinaghahandog natin, talagang bawal. Kasi panhandog pala yun eh. Eh dugo na ni Kristo ang inihandog ngayon, kaya pwede nang kumain ng dugo. No? Ayun lang ang usapan doon. Anong klaseng dugo ang sinasabi ng Biblia? No? Ano ang klaseng dugo na yon? Kasi kung pag-uusapan natin context, Brother Jess, patungkol yun sa dugo ng hayop. At hindi yun patungkol sa niluluto natin. Kasi naman, bago kayo kumain, lutuin nyo rin. Ayan. Ano, Brother Jess? Oh. Ano sabi na nag-comment diyan? Nakamute ka ata, bro. Nakamute pala ako, sorry. Sabi ni Sister Maring, ang sabi ng nag-comment kanina, bawal naman daw talaga kain ng dinuguan or ang dugo. Dahil nasa dugo ang buhay, gumamit siya ng talata ng Deuteronomio chapter 12 verse 23. Sabi naman ni Sister Maring Parungo, magandang gabi po, pagpalain po tayong lahat sa oras na ito sa ating panonood. Pakikinig saan man sulok ng mundo. Maraming salamat po sa teaching. Ninyo, more power and blessings to you all, mga brothers. So, binabati po namin si Sister Florence Desina, Sister Lilibeth Tulyao, thank you for watching, and Brother Emilio Mano, including Sister Maring Parungo. So, go brother, tuloy. Ayun. So, tungkol pala sa pagkain ng dugo ng hayop na sa Levitico at sa Deuteronomio, kasi magkapareho lang yun eh. Yung Deuteronomio at saka Levitico, inulit-ulit lang ni Moses. Bakit inulit-ulit? Kahit yung 10 utos, inuulit yun eh. Sapagkat nakalimutan niya ng mga Israel na gawin na, kaya inulit ni Moses. Para sa kanino pa inutos yun sa mga Israel? Basahin niyo po sa Leviticus 1. Sino ba inutusan doon?
Kayo o yung mga Israelita? Babasahin natin. Sino ba inuutosan ko? Sige nga. Basahin natin. Kasi minsan, natulog kong mga mahirap usapan, hindi naman sabat yung usapan natin na gagawin ko na. Pareho lang kasi lumang tipan. Ang hilig kasi nila, makabasa lang sa lumang tipan, iparo na sa kanila yon. Kanino ba inuutos yun? Ayun, yung context ang tinitignan natin, Brother Jess. O ito, Leviticus 17:1 ulit. Yung nasa itaas lang ang babasahin natin, 17:1. O ano sabi sa 17:1? O ito, basa. O, ito. Sabi dito. Ayan. Sana. Okay, ito. 17:1 ng Levitico. Sabi dito, then the Lord spoke to Moses saying, speak to Aaron and to his sons, to the all sons of Israel, and say to them, this is what the Lord has commanded. Napakalinaw pa na, Brother Yes. Ayan o. Sons of Israel. Kanino yung pinagbawal? Hindi ba kasama dyan, brother, yung Sons of the Philippines? Ay, hindi. Hindi. Sons of members of the Church of Ellen Goldbright, di ba kasama dyan? Hindi rin kasali. Okay. So dapat pala talaga kainin natin. Kasi, alam mo yung sinasabi kasi, Brother Denmar, ito meron din ako isang point, Brother Denmar. Parang inalaw ng Diyos na kainin ang mga hayop kasi nung nilalang ng Diyos yung mundo, ipinagkatiwala niya sa atin yung lahat ng mga hayop, di ba? So meron siyang mga inalaw na mga hayop na pwede nating kainin. Ngayon, kung sinasabi nila, ang bisis nila na bawal kainin ang dugo kasi nasa dugo daw ang buhay. Eh ang tanong, kung nasa dugo ang buhay, ang hayop ba na pinatay mo dahil para kainin mo, buhay pa ba yun? Yun kasi yung point dun eh. Kung nasa dugo ang buhay, ano pang buhay ang meron sa isang hayop na kinatay mo na para kainin? Ngayon sabihin mo na ang lalabas doon ay pinagbabawal nga ba ng Diyos ang pagpatay ng hayop para sa pagkain natin? Pinagkatiwala nga niya yung mga pagkain na pwede. Di ba pinangalanan nga sa lumang tipan? Pinangalanan kung ano yung mga pwedeng kainin ng mga hayop. Kung totoong nasa dugo, yung buhay, ang tanong nga ulit, ano pang buhay ang meron sa isang hayop na patay na? Dahil pinatay mo nga, dahil kakainin mo. Yun yung pinakamagandang tanong doon. Sige, kung ipinagpipilitan ninyo na nasa dugo ang buhay, kung pinagpipilitan ninyo na nasa dugo ang buhay, ang tanong lang po sa inyo, sa mga hindi kumakain ng dinuguan, sa mga Sabadista at sa mga iglesia sa Iglesia ni Cristo 1914, anong buhay pa ang meron sa isang hayop na pinatay mo na para kainin? Halimbawa na lang ay ang manok. Pinatay mo yung manok, may dugo. Bawal mo bang kainin dahil nasa dugo ang buhay? Ikinatay mo na nga buhay pa ba yung manok? Hindi na, patay na. So ano pang buhay ang meron? Ano pang buhay ang meron? Walang silbi, mapapawalang bisa yung talatang nasa dugo ang buhay. Kung patay na, di ibig sabihin wala nang buhay, ibig sabihin wala nang bisa yung dugo. So pwede mo nang kainin. 'Di ba? So hindi yun ang dapat nilang pag-isipan na kung ginagamit ninyo para to kay brother yung gumamit ng Deuteronomy 12:20, sabi niya, ngunit huwag ninyong kakainin ang dugo sapagkat nasa dugo ang buhay. Ang sangkap ng buhay ay hindi dapat kainin. Nasa dugo daw ang buhay. Kung buhay ka talaga na tao, kung buhay ang hayop na yan, ang animal na yan, or kung ang manok ay buhay pa, normal na may dugo yun, nasa dugo talaga ng manok ang buhay. Pero kung patay na ang isang hayop for the purpose of consumption, of human consumption, ay wala na pong bisa yung katagang yung Deuteronomy 12:23 kasi wala nang ang buhay Kasi kung iisipin natin kung bawal kainin kahit patay na yung kung patay na yung hayop, lalabas doon
kini-question natin yung pagpayag ng Panginoon na kainin natin yung mga hayop. Paano ba natin kakainin yung mga hayop? Kinakain ba natin ang buhay yun? Siyempre, hindi po. Hindi naman po tayo mga cannibal na kakain ng hilaw na parang mga tigre na ang kinakain ay mga, 'di ba, yung mga leon, yung mga tigre, kinakain nila ay mga buhay na hayop like deer. Kinukonsum nila mga kalabaw, kinukonsum nila ng buhay. Siguro kung ganun tayo mga Katoliko, kumain ng hayop na habang buhay ay kinakain natin, ay talagang masasabi natin na binaviolate natin yung utos sa Deuteronomio 12:23. Pero ang totoo nga, kinakatay natin yung mga hayop bago natin kainin. Wala nang buhay. Kaya hindi mo pa masasabi, kahit may dugo yan, masasabi mo ba na nasa dugo ang buhay? O sige, hanapin mo yung buhay ng hayop na kinatay mo na. Kung may buhay yan, di ba? Kung may buhay yan, kung may buhay yan, hihiga yan. Hindi yan, tatakbo yan kung may buhay pa. Pero ito nga, wala nang buhay eh. So ano pa yung silbi ng Deuteronomio 12:23 kung wala nang buhay? Yun yung isang tanong na gusto kong iwan kay Brother Agape Flores. Pero parang... Okay, go brother. At saka ito, Brother Jess. Iyan kasi lumantipan yan. Ayun nga, yung binasa mong ang talata, brother. Lumantipan kasi yan, yung kanilang binabasa. Bakit kasi pumupunta sila sa lumantipan? Hindi naman kasi daw kasi... ang lumantipan, wala na pong bisa yan. Wala nang bisa yan, Brother Jess. Tignan mo, basahin natin. Hebreo 13, 8. Basahin natin. Hebreo 13, 8. Diyan yan eh. Ay, 8, no? 8:13. Sorry, baliktad. Ayan. 8:13. Sabi dito, when he said, a new covenant is becoming obsolete and growing old, is ready to disappear. Ayan. So, yung luma, yung lumang tipan, o yung matandang tipan ng Diyos, ay naluma na at wala ng bisa. Sabi dito sa talata ng Hebreo. So, bakit pa, para saan pa na tayo ay magbasa doon sa lumang tipan? Ito ang challenge natin eh. Binasa natin kanina, Leviticus 17 verse 1, na para lamang sa Israel inutos ang pagbabawal ng pagkain ng dugo. Ngayon, nangamon natin, sa nag-comment, nangamon natin, saan sa talata sa bagong tipan mababasa na bawal kumain ng dugo? Alam ko meron, pero may counter ako dyan. Sige, pasagutin muna natin. Meron yan eh. Meron yan, nasa gawa. Ayan, sige, pasagutin natin. Shoutout natin si Brother Emilio Mano, Brother Chito Soliven, at si Brother Richie Barbison. Alam ko na, alam nila yan. Nasa gawa, 20. Pabasahin ba na ba? Go, brother. Ano muna yung counter nila? Ano muna yung bago natin ibigay yung counter counter attack doon sa atake nila? Brother Neymar, nandiyan ka pa, bro? Napuputol-putol yung audio mo, bro. Okay, so I think may problem sa connection si Brother Delmar. Yung Leviticus 19:26, isa din to mga brothers. Go, ayan na sa brother. Bro. Hello, okay my text. Yan, okay na, malinaw na. Oo. Okay na. Ayun. So, isa na ginagamit nila sa bagong tipan, Brother Jess, itong sinasabi ni Apostol Pedro. Si Apostol Pedro, naunang sa papa natin kinagamit nila, ha? Sabi dito, but concerning the Gentiles should abstain from meat sacrificed to idols, from blood,
And gamit, hindi lamang ng mga iglesia ni Cristo 1914 ng mga Sabadista, kundi pati mga saksi ni Cuba. Ha? Yung mga sektang yan, Brother Yes, gaya-gaya sa isa't isa. Bakit ka ako? Ito, ikwento ko lang ng konti ang background. No? Konti lang naman. Ganito. Yung JW tsaka sa STA nanggaling sa isang grupo, yung rights na tinatawag noong 1840s. Yan, 1844, naghula sila na darating si Cristo, hindi na dumating. So sila nag-break away, nagkaroon ng STA, nagkaroon ng JW, pagkasunod na taon yan. 1963, ay 1863, tsaka 1870, magkasunod. Ngayon, nung lumaganap yung SDA dito sa Pilipinas, si Felix Manalo ay naging miyembro nila. Yan na, 1900s. Naging miyembro ng SDA, inopya yung pagbabawal sa dugo. Yan. Ngayon, ginagamit niya itong talatang to'y nasa gawa. Nasa gawa 21-25 na ipinagbabawal daw yung pagkain ng dugo. Ito kasi ang context, Brother Jess, kahit yung sa Acts 15. No, yung sa Acts 15, yung Council of Jerusalem. Bakit ipinagbabawal ng mga apostol na kumain ng dugo? Kanino ba ipinagbabawal? Dito sa context, kung babasahin mo yung Acts chapter 15, Brother Jess, pinagbabawalan dyan yung mga Hudyo na naging Kristiyano. Kasi merong two types of Christian that time. Yung Hudyo at saka yung Hintil. Yung Hintil yung mga galing sa pagano. Yung Hudyo na naging Kristiyano. So bawal talaga sa kanila. Ngayon, bakit pinagbawal nga kasi? No, bakit pinagbawal? Sabi doon sa Roma 14, pag binasa niyo Roma 14, ang sabi ni San Pablo, no, ay huwag kayong gagawa ng anuman na ikatitisod ng inyong kapatid. Alam nga ng mga Hudyo, kasi Hudyo nga siya nakulong siya doon sa aral ng mga Judaismo. Hudyo nga siya. So, noong naging Kristiyano siya, dala-dala niya pa rin yung pagbabawal ng pagkain ng dugo. Ngayon, syempre, kung yung isang hintil, halimbawa ako, kumain ako sa harapan mo ng dinuguan, talagang magkakasala kasi hindi mo ko pinigilan kumain. Kasi naniniwala ka na bawal yun. Pero kung hindi ka naniniwala na hindi bawal yun, hindi ko magkakasala. Kaya nga sabi ni Pablo, huwag kayong gagawa ng anumang ikatitisod ng inyong kapatid. No? Yan. So, hindi pinagbabawal yan sa Kristiyano. Sa Hudyo, pinauulit Hudyo nga Israelita Hudyo. Hindi sa Badista, hindi Iglesia ni Cristo, at hindi rin sa Jehovah. Hindi rin Pilipino. Walang nakalagay doon ng ganun talaga, yes. Hindi si Felix Manalo, hindi si Meren Goldwhite, at hindi lalo si Charles Taze Russell. Nagpapa-shoutout si Brother Brian Felicilda. Good evening mga bro, pa-shoutout po sa Salt and Light Servant Community from Butuan City. Hello po, thank you for watching po. Sa mga nanonood po ngayon, hello po. Sa 15,000 watchers namin, kindly share po yung live po namin so that it can reach to people na malay po ninyo sa inyong pag-share ay may mga Katoliko makapanood na alam yung may mga katanungan in terms of ang daming views, no? Hindi, last time kasi Brother Jess, last time may mga Catholics before we end last time, hindi ko na nagpapapayo, yun. Yung mahalaga mahalaga yun yung comments, yung sinasabi sa document. Amen. So, tawag dito, para maintindihan din natin, brother, no, kasi ginagamit palagi nila yung mga biblical verses sa Old Testament. Hindi kasi, dapat i-consider natin
may mga dapat kasi kinoconsider natin kapag nagbabasa din tayo ng Biblia, may mga tatlo tayong dapat sundin. May mga tatlo tayo dapat i-consider. Una, sino ang nagsulat ng aklat? Pangalawa, ano yung purpose or ano yung layunin? Ano yung layunin ng nagsulat ng aklat? At number 3, galing kay Father Nilo to Father Richmond Nilo. Ano ang sitwasyon ng lipunan ng panahong sinusulat ang aklat? Nakuha ko to kay Father Nilo dati nung inaano niya yung Iglesia ni Cristo na 1914 noon. So, yun, tatlo, brothers and sisters, lagi nating tatandaan. We should consider 3 things kapag inaaral natin yung, kapag nagbabasa tayo ng Biblia. Una, sino ang nagsulat ng aklat? Pangalawa, ano yung layunin ng nagsulat ng aklat? At pangatlo, ano ang sitwasyon or kalagayan ng lipunan ng panahong isinulat ang aklat? So, isa-isahin natin, brothers, no? Una, sino ang nagsulat ng Leviticus at Book of Leviticus at Acts? So sa Leviticus, sinasabing si Moses. At sa Acts naman, ay sinasabing one of the apostles of Christ. One of the parang ang tawag doon sa 4 Gospels, di ba? May tinatawag doon yung The Evangelist. Oo. Si Saint Luke. Ano ang layunin? Ano nga ba ang layunin ng nagsulat? Para magbigay babala sa mga taong nabubuhay ng mga panahong iyon. Siyempre, hindi naman pwedeng magbigay ng instruction sa mga taong mabubuhay pa lang. Siyempre, ang ibinibigay ng instruction para doon sa mga nabubuhay na ng panahong iyon. Number 3, ang sitwasyon sa panahon ni Moises ay mga Israelita pa lang ang mga kinasasakupan ng mga kautusan ng Diyos dahil wala pang Kristiyano noon. So malinaw sa tama nga ang sabi mo kanina, Brother Denmark, na ang kautusan ay para sa mga Israelita at hindi kasama ang mga hintil doon kasi noong una nga ay wala pa namang hintil. Ang mga ang kinasasakupan ng mga kautusan ng Diyos noon ay yung mga Israelita. At para sa kanila ang mga kautusan na yun. So, sino nga ulit yung pinagbawalan? Ang pinagbawalan po dito sa kaso ng Leviticus 19:26 ay ang mga Israelita. Ang pinagbabawalan sa pagkain ng dugo ay ang mga Israelita. Hindi kasama si pinagbabawalan ang mga Kristiyano dahil wala pa namang Kristiyano noong mga panahon na yun. Malinaw kasi brother talaga na para sa mga Israelita ang batas ng Diyos na nakasulat sa Leviticus 19. Sinabi nga dito sa Leviticus chapter 19 verse 1, ang sabi, sinabi ng Panginoon kay Moises, magsalita ka sa buong kapulungan ng Israel at sabihin mo sa kanila, maging banal kayo dahil ako ang Panginoon ninyong Diyos ay banal. Kanino pinapasabi? Sa kapulungan ng Israel. Malinaw, hindi kasama yung Pilipinas doon. Hindi kasama yung Amerika doon. Hindi sinabing kasama ang Afrika doon. Kasi nga, noong una, mga Israelita lang ang kumbaga, ang kautusan ay iniuutos para sa mga Israelita. So sa Leviticus naman, sa Leviticus chapter 17 verse 10, malinaw na mga Israelita ang pinagbabawalan. Basahin natin. Sabi dito, brother, sa Leviticus chapter 17 verse 10, sino mang Israelita o dayuhan na namumuhay kasama nila sa kakain ng dugo ay ibabaling ko ang aking mukha laban sa kanya na kakain ng dugo at puputulin siya sa kanyang bayan. Sino mang Israelita, walang sinabing sino mang hintil o Israelita. So malinaw dito, brother, na ang Leviticus chapter 17 verse 10 ay nakasentro sa mga taga-Israel. At hindi dito, Israelita, hindi kasama yung mga hintil. Maliwanag pa sa sikat ng araw na ang pinagbabawalan ulit sa pagkain ng dugo ay ang mga Israelita o dayuhan na namumuhay kasama nila. Sa madaling salita po, ang pagbabawal ay hindi para sa lahat. Hindi para sa mga Kristiyano. Ang mga Kristiyano ay never pinagbawalan sa pagkain ng may dugo. Kasi kung babasahin natin, brother, nabasa mo na yata ito kanina, chapter 15, verse 29 ng Acts, na ginagamit para punahin ang
na ginagamit nila din para punahin ang pagkain ng mga Katoliko sa dugo. Eh dito sa Acts 15:29, makikita natin na hindi bawal sa Kristiyano ang dugo. Ang sinasabi lang doon ay ang pagpapaiwas. Magkaiba po yung pagbabawal sa pagpapaiwas. Tandaan po parang natin. establishment at saka ban. Pag sinabing total ban, total avoidance, ay talagang bawal na bawal. Pero pag sinabing pagpapaiwas, may option. Meron siyang lighter, merong mas magaan na dating. Na kaya pinapaiwas kasi ganito. Parang naalala Kaya ko, nga parang naalala ko, may pinagbabawal din si Apostol Pablo, yung alak. Sabi niya, puro alak ang iyong inumin. Sabi doon. Ibig mo sabihin ay bawal na talaga. Okay? Oo. Kasi moderate. Oo, kasi kahit naman ng Biblia din ay nagtuturo din sa atin na uminom din ng konting alak para sa mga karamdaman sa katawan. Ayun nga eh. So hindi talaga tayo mga Kristiyano ang pinagbabawalan sa pagkain ng dugo. Kasi yun nga brother magkaiba ang kahulugan ng iwas sa bawal. Sabi sa diksionaryong Pilipino brother ihimayin natin ang kahulugan ng iwas at bawal. Ang iwas, pagliligtas ng sarili sa anumang panganib. Pangalawa, paglihis sa anuman o kanino man. Or tinatawag din itong pag-ilag. Ang pag-ilag naman ay nangangahulugan na umiwas upang hindi matamaan o mahagip, lumayo o umiwas sa panganib, or mag-ingat o alagaan ang sarili. Ang bawal naman ay ito naman yung kahulugan niya. Hindi pagbibigay pahintulot na gawin ang anuman o pagpipigil. Yun nga sinasabi natin, total avoidance or total ban. Kaysa dun sa pag-iwas, pinapaiwas ka pero hindi ka pinagbabawalan. You are being reminded to avoid. Pero it's still your option. Ang pagbabawal kasi talaga ay talagang total ban. Though sa pagbabawal din naman, pwede ka pa rin namang sumuway. Pero kasi ang pag-iwas, ay it's on a lighter side. Ayun nga, ang pinagkaibangan ng pag-iwas sa bawal. Ang pag-iwas ay pagliligtas ng sarili sa anumang panganib. Ang bawal, hindi pagbibigay pahintulot. So, ayun nga. So, again, since hindi naman talaga di ba sabi mo kanina, yung Acts chapter 15 verse 20 na yun, saka Acts chapter 21 verse 25 na magkapareho naman, sabi ay to avoid ang ano doon. Ito kasi si Apostle Paul kasali doon sa council ng Jerusalem. So isa siya sa mga apostol na nagbawal. Pero samantalang, yung kasi kinuha yon sa Book of Moses, sa Levitico at saka sa Deuteronomy, yung binabasa mo nga kanina, doon nga galing yung pagbawal ng dugo Ngayon, ano yung sabi ni Pablo doon? Ano yung sinasabi niya about doon sa pagkain? O, hindi basahin natin. Sabi dito, Ephesians chapter 2 verse 15. Ayan sabi niya, for he himself is our peace who made both groups into one and broke down the barrier of dividing wall by abolishing the flesh, the enmity which is the law of commandments contained in ordinances, so that in himself he make the two into one man, establishing peace. Okay, so napakalinaw, sabi dito, Brother Jess. Abolishing the law of commandments. Pinagbabawal, yung sinasabi dito ni Apostol Pablo, pinawalang bisa na yung mga idinagdag ni Moses sa 10 utos. Alam nyo yung dinagdag sa 10 utos? Dahil bawal kong kumain ng dugo. Karagdagan lang yon. Kaya nga ang tawag doon ng lumang tipan, ordinance. Kaya sabi dito, law of commandments in ordinance. Pero doon siya sinabi sa Colossians chapter 2 verse 16, sabi niya, don't judge, na ang sabi niya, huwag na kayong makinig
no, sa mga aral patungkol sa pagkain, sa kapistahan, sa bagong buwan, o sa araw ng kapahingahan. Huwag na kayong makain doon dahil wala nang visit doon. Pero kami dito po sa Colossians chapter 2 verse 16. So kung yung salita ni Apostol Pablo na pinawalang bisa na pala yung kautusan ni Moses na yon, at in the same time, pinagbabawal din ng mga apostol ang mangyayari, Brother James. No? Parang pinukpok ni San Pablo ng bato yung sarili niyang ulo. Kontra-kontra sinasabi, hindi naman siya gaya ng puno ng isang samahang pangrelihiyon na kontra-kontra sinasabi. Oh. Tama. Balikan natin yung Acts 15:29, brother, no? Ang sabi kasi doon sa mga Kristiyano, ito para sa mga Kristiyano to kasi may Kristiyano na nung sinurat yung Acts eh. Ang sabi sa mga Kristiyano, umiwas sa dugo, hindi pinagbabawalan ang mga Kristiyano sa pagkain ng dugo. At siya ang magpapasya kung kakain ng dugo o hindi. Malinaw na ibinibigay sa Kristiyano ang desisyon kung kakain siya ng dugo o hindi. Ang sabi, umiwas kapag may Hudyo. Ngayon, bakit pag-iwas sa dugo ang utos sa Acts 15:29? Bakit hindi sila totally pinagbawalan? Kailangan natin tignan, Brother Denmar, ang konteksto ng talata para maunawaan kung bakit. Una, sino ang sinasabihan na umiwas sa dugo? Siyempre, yung mga Kristiyano. Makikita natin sa Acts 15:3 na ang mga hintil na Kristiyano ang pinag-uusapan. Dumaan kasi doon sa tagpong yun, dumaan sina Pablo at Barnabas sa Phoenicia at Samaria at sinabi sa kanila na nagbalik loob sa Diyos ang mga hintil. Sa Acts chapter 15 verse 5 naman ay ipinipilit ng ilang dating Hudyo na dapat din sumunod sa batas ni Moises ang mga hintil na naging Kristiyano. Sabi nga nila, kailangan din daw magpatuli ng mga hintil na Kristiyano at dapat din silang huwag kumain ng dugo at baboy ayon sa pagbabawal sa Leviticus chapter 7 verses 26 to 27 at chapter 11 verses 7 to 8. Maiintindihan natin dito, Brother Denmar, ang damdamin ng mga Kristiyano na dating Hudyo dahil sila ay mga Israelita. Kaya nga sa Leviticus chapter 17 verse 10 ay sinabihan sila ng Diyos ng ganito, sino mang Israelita o dayuhan na namumuhay kasama nila sa kakain ng dugo, ay ibabaling ko ang aking mukha laban sa kanya na kakain ng dugo at puputulin siya sa kanyang bayan. Ang point dito, brother, kung ang kautusan ng pagbabawal ng pagkain ng dugo ay para sa lahat, including Gentiles and Jews or Israelita, bakit ipinipilit ng mga Hudyo na dapat din sumunod sa batas ni Moises ang mga hintil na naging Kristiyano? So malinaw dito, brother, mas pinapagtibay dito na ang pagbabawal sa pagkain ng dugo ay para lang talaga sa mga Israelita. Kasi kung ito ay para sa lahat, unang-una, bakit ipipilit ng mga Hudyo, ng ilang dating Hudyo na dapat din sumunod sa batas ni Moises ang mga naging Kristiyano? Yun yung isang malaking tanong dun eh. Bakit ipipilit nila na sumunod din sa batas ni Moises kung ito ay para sa lahat? Hindi na dapat ipipilit yung kung para sa lahat ang utos. Yun yung punto doon, Brother Denmar. Parang ganito lang ang punto dito eh. Ang Konstitusyon ng Pilipinas, 1986 na. Ngayon, bakit ka pa susunod sa 1973 kung may 1986 na nga? Di ba? Oo, so, tama yung Brother Denmar. Magiging unconstitutional yun. Kasi, para din talaga sa mga Israelita, Brother Denmar, ang pagkain o hindi pagkain ng dugo ay hindi lang issue ng pangrelihiyon. Issue din to ng pagiging Israelita. Kaya nga ngayon, parang karamihan sa mga Israelites ay mga ano pa din eh, mga nationalistic na tao. Direkta silang pinagbabawalan ng pagkain ng dugo, pati ang mga mamumuhay na kasama nila ay hindi rin dapat kumain ng dugo. Sino mang lalabag sa utos ay puputulin ng Diyos mula sa bayang Israel. Dahil dyan, at dahil nga dito sa kautusan na to, kaya nila dinadamay yung mga Kristiyano, yung mga naging Kristiyano, na dapat sumunod din kayo. Ito yung pinakamalaking punto eh, na dapat nating i-share sa ibang
mga kaibayo ng pananampalataya na hindi kumakain ng dugo. Na kung ang kautusan ng pagbabawal ng pagkain ng dugo ay para sa lahat, Israelita or Jews or Gentiles, Israelita o Hintil, o Israelita o Kristiyano, bakit nila ipagpipilitan na sumunod sa batas din? Di ba? Bakit mo pa ipagbabawal? Para nga sa lahat eh. Alam mo, Brother Dapat hindi- Jess, Hmm. alam mo, Brother Jess, bakit pinipilit nila na niya ang Moses? No? Paulit-ulit niya natin sinasabi kanina. Yung Ephesians chapter 2 verse 15 and Colossians chapter 2 verse 16 nagsasabi na wala nang ambisa yung utos ni Moses. Pinawal ng bisa na kaya wag na tayong hahatol sa anumang kautusan patungkol Amen. sa pagkain. Ayun, tama. Shout out po, Brother Carlo Garcia, shout out po from Talavera, Nueva Ecija, Saint Isidore, the Worker Parish, Diocese of Cabanatuan. Hello po sa Wow. mga Pinabati po namin kayo. sa parish, sa inyo pong parish priest dyan, sa Saint Isidore, the Worker Parish, Diocese of Cabanatuan. Hello po, at sa inyong bishop. Hello po. Tawag dito, malino naman talaga, brother, na huwag kang humusga sa pagkain o sa sabat. Yun yung sinasabi mo, brother. Don't judge based on sabat or certain foods. So, pero yung Acts 15:29 kung bakit pinapaiwas, brother Dinmar, ito kasi yung mga Kristiyano hindi nga dahil nga hindi pinagbabawalan na kumain ng dugo at ang utos ay para sa mga Israelita lang. Kaya pinapaiwas kasi nga naman kung makikipaghalubilo ang mga Kristiyano sa mga Israelita at sila ay kakain ng dugo, maaari kasing magkasala at kumain din yung mga Israelita. Yun yung isang malaking punto kung bakit pinapaiwas din. Oo. Sabi nga, diba? Ito nga eh, kailan dapat sige bro. Tuloy. Ayan. Kailan daw dapat umiwas? Kapag may kasalo silang mga kapwa Kristiyano na dating Hudyo. Masasaktan at may iskandalo kasi ang mga dating Hudyo kapag kumain ng dugo ang mga hintil na Kristiyano sa harap ng mga Israelita. Ano to eh, parang delikadesa na rin to eh, respeto. Kasi kung wala silang mga kasama na dating Hudyo, pwede silang kumain. Pero yun nga, kapag sa mga event na may mga Israelita, mayroong mga tao na ipinagbabawal ang pagkain ng dugo, eh dapat makasama din sila, umiwas para hindi magkasala yung mga tao na dapat sumusunod sa kautusan na yun. Yun yung pinupunto dito eh. Ang apostol mismo magpapaliwanag, basahin natin. Roma 14. 14, ito po sundanin nyo ha, ibibitin natin. 14, ito sabi, I know and I am convinced in the Lord Jesus that nothing is unclean in itself, but to him who thinks anything. Ulitin ko para maano ninyo. I know and I am convinced in the Lord Jesus that nothing is unclean in itself, but to him who thinks anything to be unclean, to him it is unclean. For if because of food your brother is hurt, you are no longer walking according to love. Do not destroy with your food him for whom Christ died. Ayan. So sabi dito, ayun nga tama nga, brother. Yes, delikadesa. Kasi nga, sabi ni Apostol Pablo, no, ang isang bagay hindi marumi sa kanyang sarili, kundi yun nagpaparumi. Ang sabi dito, kung ito'y tinuturing mo na marumi, yun ang marumi para sa iyo. At kung ang pagkain mo ay nakakatisod sa iyong kapatid, ano sabi dito? Ang sabi dito ay, no, sabi dito, do not destroy with your food. No? Huwag mong sirain ang dahil sa pagkain. No? Ang iyong pakikipagtapat sa kanya. Ibig sabihin, huwag na natin. Ayun, tama yung sinabi mo. No? Yung Hudyo,
ano kasi sila required kumain, ay hindi kumain ng dugo. Kasi nasa ano yun na yun, culture. No? Culture. Tapos ipapasok nila sa hindi naman sabi hindi kumain ng dugo. Walang etikat. Hindi ganon. So, huwag natin sirain. Oo. Sabi niya, Saka brother, amen. Sa Romans chapter 14, same chapter, brother, forward natin sa verse 20. Sabi ni Pablo, huwag ninyong sirain ang gawain ng Diyos nang dahil lang sa pagkain. Ang lahat ng pagkain ay malinis, pero mali para sa isang tao na kumain ng kahit na ano na makakatisod sa iba. Ayun. Kaya, pero mali daw para sa isang tao, sabihin natin ang isang Kristiyano na kumain ng dugo na makakatisod sa isang Hudyo o Israelita. Ito yung punto na to. Kaya pinapaiwas tayo sa pagkain ng dinuguan sa Acts 15:29. Kung ang pagkain mo ay makakatisod sa isang tao. So sabi ni Pablo, pwedeng kainin lahat ng uri ng pagkain kasama ng dugo. Pero kung makakatisod ka, madadamay mo ang isang tao para magkasala at saka utusan, dapat umiwas ka. Kaya pagdating sa pagkain ng dugo, mas magandang tiyakin na isang Kristiyano na walang matitisod sa kanyang pagkain ng dugo bago niya ito kainin. Parang tayo ngayon, sa panahon ngayon, kapag ako kakain ako ng dinuguan at meron akong kasamang Iglesia ni Cristo na pwede ko siyang matempt kumain ng dinuguan, dapat hindi na lang din ako kumain. For the sake of delikadesa na pwede siyang matakam eh. Napakasarap kaya ng dinuguan, di ba? So ito yung sinasabi, pero nga kasi hindi nga kasi applicable sa Iglesia ni Cristo at Jehovah's Witness at sa Seventh-day Adventist na huwag kumain ng dugo dahil hindi naman sila mga Israelita, feeling Israelita lang po sila. Mga Pinoy din naman itong mga to. Di ba? Hindi naman originally from Israel si Ellen Goldwhite. Ano bang nationality ni Ellen G. White? Ano bang nationality ni Charles Taze Russell? Ano bang nationality ni Felix Manalo? Diba? Hindi sila mga Israelita. Feeling Israelita lang sila. Huwag pong feeling, yun ang mali eh. Kapag pakaramdam mo sa sarili mo, Israelita ka, hindi. Kapag pating ka, hindi ka pwede magpanggap na dolphin ka. Kung pirana ka, hindi ka pwede magpanggap na koi ka. Di ba? Huwag ka magpanggap ng isang identification na hindi naman ikaw. Kung Pilipino ka, huwag kang magpanggap na Amerikano ka. Ganun lang naman kasimple yun eh. Kaso itong mga to, yung mga founder ng mga sektang nabanggit natin ay feeling yata nila, Israelita sila. Hindi po. Huwag niyo pong angkin dahil hindi po kayo itinatag sa Israel. Yung mga sekta po ninyo ay itinatag labas ng Israel. So hindi po sekta yung sakop ng kautosang ito. No offense man po ito, pero ito lang po yun. Sa totoo lang po tayo. Brother Jess, no, yung salita ni San Pablo, na yung huwag kayo makakatisod. So, quoted yun kay Jesus. Alam mo kung bakit? Ang sabi kasi ni Jesus, lahat ng pagkain inilinis na. Mark chapter 7 verse 15. Yung nasabi ni Pablo, di ba? Kung para sa isang tao marumi ang pagkain ito, marumi yun para sa kanya. Kaya, ang nagpapatundog kasi tayo. Kasi may influensya nung puno. Pag sinabi, bawal kayo kumain ng dugo. Yun niya sa pagsamba eh. Brother Jess, ako nagsasabi sa iyo dati ako ng IEC. Walang dalang Bible. Ngayon, magbabasa yung ministro, basa. Tapos ganito talata, ganitong versikulo. Ngayon, nakanda ng Bible. Hindi mo mababasa yung buong context. So, paano po natin iintindihin yung binabasa natin kung wala pala sa context? Tama si Brother Jess kanina. Yung tatlong tanong na dapat sagutin. Sino ang nagsulat? Bakit isinulat? No? At kailan at para saan isinulat? Ano ang kalagayan ng community nung isinulat yung aklat? Kasi ganito din, tawag dito, tsaka iba kasi yung dinuguan sa dugo eh.
'Di ba? Sabi ko nga sa iyo kanina, kung ang hayop, sabi nga nila, hindi naman natin tinututulan na nasa dugo ang buhay eh. Pero ang problema, hindi naman natin kinakain ng buhay ang mga hayop, yung parang mga tigre na kinakain ng buhay ang deer. Hindi naman tayo parang mga agila na kinakain ng buhay ang ahas. Di ba? Mga carnivores na kumakain ng buhay. Never naman tayong kumain ng buhay na baboy. Na alam mong buhay pa, kinakain mo na, may mga dugo-dugo pa yun. Hindi naman. So, yun nga, mapapawalang bisa yung kanilang katwiran na sinasabi dun sa Biblia nga daw na nasa dugo ang buhay. Ano pa nga bang buhay ang meron sa isang patay na hayop? Tsaka pangalawa, sa Leviticus chapter 17 verse 10, sabi dito, ang sino mong kumain ng dugo ay kapuputan ko at ititiwalag ko sa sambahayan maging Israelita o dayuhan man. Maliwanag na pinagbawal ang dugong kainin. Pero ano ba yung purpose ng dugo? Bakit ipinagbawal ng Diyos na kainin? Ituloy natin sa verse 11. Ang sabi, sapagkat ang buhay ay nasa dugo at inuutos ko na dapat ihandog iyon sa altar bilang pantubos sa inyong buhay. Yun yung purpose, para pantubos ang buhay. Kasi, yung sinabi mo kanina, kaya pinagbabawal ng Diyos na kainin ang dugo. Dahil ang dugo ay marapat na ialay sa Diyos bilang bayad sa kanilang kasalanan. Kaya nga may pagbubuhos sa altar noon. Kaya may pagbubuhos. Kaya noon, brother Denmar, ay may pagbubuhos. Pero, sa panahon ng Kristiyano, wala na pong pagbubuhos o pag-aalay sa altar. Dahil sariling dugo na mismo ng Panginoong Jesucristo ang ginamit. Panginoong Kristo. Amen. Kaya kahit noon ang mga Hudyo pag nagkasala ay dapat silang maghandog ng dugo ng kambing o baka sa loob ng templo bilang kabayaran sa kanilang kasalanan. Hindi naman na tayo naghahandog ngayon kasi Jesus Christ was the perfect sacrifice. Amen. Kristo niya mismo ang pinaka-perfect sacrifice kaya hindi na tayo pwede maghandog ng dugo. Amen. Ito yung isa sa mga dahilan. Kumbaga dun sa Old Testament kasi Brother Denmar, malinaw na kaya pala pinagbabawal ang pagkain ng dugo. Oo. Maliwanag na ginagamit yon pantubos no doon sa altar, inihahandog siya. So, yun nga no mga kapatid no na yung dugo ay para sa altar noon. Hindi naman na tayo naghahandog ngayon eh. Yun. Kasi nga Jesus was the perfect sacrifice already. Saka pangalawa, Brother Denmar, no? Anong talata nga ba ang patunay natin na inabolish na ng Diyos ang kautusan? Sa Ephesians chapter 2 verse 15, ang sabi, He abolished the Jewish law with its commandment and rules and ordered to create out of two races one new people in union with Himself. In this way, making peace. He abolished the Jewish law with its commandments and rules in order to create out of two races. Amen. Jewish law. Hudyo to batas ng mga Hudyo to. Oo. Iyon yung sinasabi ni San Pablo sa Colossians chapter 2 verse 16 na huwag na kayong humatol doon sa kapistahan ng bagong buwan, sa pagkain, sa inumin o sa sabat. So yung mga rules ni Moses about yan, huwag nyo lang tangkilikin. No? Yan. So, yan. Mga kapatid na hindi kumakain ng tubo, sa unang Korinto 10:25, sabi doon, anumang ihain sa inyo ay dapat nyong kainin. So, wala kayo tatanggihan kasi lahat pala sabi doon sa talata. So, si Apostol San Pablo, hindi niya pwedeng kontrahin kung ano yung sinabi niya doon sa Efeso, tapos ganito yung sinabi niya sa Colosas. Hindi pa pwede magbanggaan yun, brother Jens. Kailangan makatugma yun. Itong binasa natin sa Ephesians chapter 2 verse 15 kung saan ang tawag dito, kung saan ang Jewish law ay sinasabing inabolish na kasama yung mga kautusan. Yung iilan kasi brother, pinupunto pa rin nila na hanggang sa bagong tipan ay effective pa rin daw yung pagbabawal ang pagkain ng dugo. So basahin natin yung Acts chapter 21 verse 25. Sa talata pong yun kasi brother,
malinaw na pinagbabawal pa rin daw. Ginagamit nila yung Acts 21:25. Malinaw naman daw dyan sa talatang yan na pinagbabawal pa rin daw ang pagkain ng Abstain dugo. from blood. Abstain from blood. Alam mo, tama nga nakasulat, pero mali kasi yung unawa. Mali yung unawa dito. Pag-iwas eh. Tandaan natin na may dalawang grupo. Una po, ang mga Hudyo na naging Kristiyano at pangalawa ay ang mga Hentil na naging Kristiyano. Ngayon, bakit po sinusulatan ang mga grupong Hentil na naging Kristiyano? Kasi po, every time po na kumain sila ng dugo, nasasaktan po ang mga dating Hudyo na naging Kristiyano. Kaya nga ang sabi ni San Pablo sa Roma 4, kaya nga ang sabi ni St. Paul sa Romans chapter 14 verse 20 to 21 na sinabi po diyan na kung ito man ang magiging dahilan ng pagkakasala ng iyong kapatid, mas mabuti nang hindi ka na kumain ng karne o uminom ng alak. Ito yung binanggit mo rin yata kanina, brother. Yun nga eh, kung ang pag-inom mo ng alak o pagkain ng karne ay makakapagpatisod sa kapatid mo, eh better abstain from eating. Di ba? Better abstain from doing that thing. Ngayon po ang tanong, bawal po bang uminom ng alak? Kasi connected to eh. Bawal po bang uminom ng alak? Ayon sa unang Timoteo, chapter 5, verse 23, hindi pinagbabawal ang pag-inom ng alak. Sa 1 Corinthians 10:25, hindi po bawal ang pag-inom ng alak. Pero bakit nga ba nasabi ni St. Paul na umiwas ka sa alak? Yun nga, kung makakapagpatisod ang pag-inom ng alak. Kung sa pag-inom mo ng alak ay matitisod ang kapatid mo sa pananampalataya, eh wag mo nang gawin. Ito lang naman yun. Simple lang naman yung ganun eh. So, for example, kung kami ni Brother Denmark kasi ay mag-iinom, ako umiinom, si Brother Denmark ay hindi. Eh, si Brother Denmark, masyado niya pinapalagahan yung health conscious. Hindi siya umiinom ng alak kahit tikim. Eh kung para sa kanya, it's a violation. For example, kung hindi talaga, bro. Oo. Kung utos talaga ng halimbawa ng mga magulang mo na huwag kang iinom ng alak ng kahit kaunti. Eh kung alam ko na utos talaga ng mama mo yun, magiging bad influence pa pala ako para suwain ko ang magulang mo. So I better not drink na rin kasi para makaiwas ka din sa pag-inom ng alak. Yun yung punto doon ni St. Paul. Sa Ephesians chapter 2 verse 15 sabi dito na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. Sa talata ng Ephesians chapter 2 verse 15 ay inabolish na nga yung Jewish law including its commandments. Sabi pa sa Hebrew chapter 7 verse 18-19, nabasa mo na rin nga brother, sapagkat napapawi ang unang utos dahil sa kanyang kahinaan at kawalan ng kapakinabangan. Sapagkat ang kautusan ay walang anumang pinasasakdal at may pagpapasok ng isang pag-asang lalong magaling na sa pamamagitan nito ay magsilapit tayo sa Diyos. Kaya pala inalis na ang kautusan kasi wala nang bisa. Kaya nga sa chapter sa chapter 14 verse 17 ang sabi, Romans 14:17 ang sabi, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang katwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Malinaw pala dito na yung kaharian ng Diyos ay hindi pagkain at pag-inom. Kasi kung pagkain at pag-inom, abay malabo nga na ganyan. Kung pagkain, tungkol ang kaharian ng Diyos sa pagkain at pag-inom, abay napakasiguro, ang simbahang katoliko ay number 1 na tututol sa mga ganitong pagkain ng dinuguan. Sabi ni Gideon, pero wag nating pansinin yung mga ganito. Sige lang mong pamutbot, dinhiun niya o mo-comment na palaon ninyo. So, naintindihan ko yung sinasabi niya eh. Pero wag na natin pansinin. Binasa lang natin pero wag natin pansinin. Nawala ako, na-miss ko yung pinag-uusapan nasa work ko. Pwede naman i-replay ito. Yes po, pwede pong i-replay ito si Sister Maring Parungo. From now on, kami po ni Brother Denmark ang makakasama ninyo on a weekly basis sa puro session. Sa 1 Corinthians, tuloy po natin.
Sa 1 Corinthians chapter 10 verse 25 to 33, Yeah. lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kainin ninyo at huwag kayong magsipagtanong ng anuman dahilan sa budhi, sapagkat ang lupa ay sa Panginoon at ang kabuuan ng naririto. Kung kayo'y aanyayahan ng isang Amen. hindi sumasampalataya at ibig ninyong kumaroon, ang anumang ihain sa inyo ay kanin ninyo. At huwag kayong magsipagtanong ng anuman dahil sa budhi. Datapwat kung sa inyo may magsasabi, ito'y inihandog na hain ay huwag ninyong kainin dahilan doon sa nagpahayag. At dahilan sa budhi sinasabi ko, hindi ang inyong sarili kundi ang sa iba. Sapagkat bakit hahatulan ang kalayaan ng budhi ng iba? Kung nakikisalo ako na may pagpapasalamat, bakit ako iaalipustahin ng dahil sa aking ipagpapasalamat? Kaya kung kayo'y nagsisikain man o nagsisinom man o ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Huwag kayong magbigay ng dahilang ikatlisod sa mga Hudyo man, sa mga Griego man o sa iglesia man ng Diyos. Nagaya ko din man na sa lahat ng mga bagay ay nagbibigay lugod ako sa lahat ng mga tao, na hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakinabangan, kundi ang sa marami upang sila'y mga ligtas. Napakalinaw po. Yun naman pala Hebrews brother, chapter- kasi Oo, napakalinaw po, brother. doon pa rin ang Napuputol ka, bro. Doon din pala ako. Sige, tuloy. Hebrews chapter 9 verse 10, baka nabasa mo na rin to. Palibhasa ay palatuntunan lamang na ukol sa laman na iniaatang hanggang sa panahon ng pagbabago, gaya ng mga pagkain at mga inumin at sari-saring paglilinis. Sa Marcos chapter 7 verse 18 to 23, ang sabi, hindi nagpaparumi sa tao ang pumapasok sa bibig, kundi ang lumalabas sa bibig ang nagpaparumi sa kanya. Kasi nga, sa Acts chapter 10 verse 15, ay nilinis na ng Diyos ang lahat ng pagkain. Muling dumating sa kanya ang tinig sa ikalawa. Ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi. Dito nga, sinasabi nga dito sa 1 Corinthians chapter 10 verse 25 to 33, lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kainin ninyo. Sa mga palengke, meron naman pong binibentang dugo. So, bawal po ba? Ito yung malaking question para dito kay Mr. Gideon Homeo. Meron po akong tanong. Kung ginagamit ninyo ang isang talata sa Old Testament na nagsasabi na nasa dugo ang buhay, ang tanong ko po sa inyo, may buhay po ba sa isang hayop na pinatay? Kahit may dugo po iyon, may buhay pa po ba? Matatawag mo pa bang buhay ang hayop na pinatay? Tama po, at ang pumasok sa bibig ng tao ay hindi ang nakapagbibigay kasalanan, kundi ang mga lumalabas sa ating bibig gaya ng pagsasalita ng kasiraan ng kaluluwa. Lalo na yung Kasiraan ng pagmumura. kaluluwa. Tama. Lalo ni Yung pagbubura pagmumura. ng Yung puno ng isang reliyon, no, yung binasa mo, yung nangungopya, yung iglesia ng, Diyos. di ba? Sige. Isa itong yun nga, brother eh. Sabi dito, yun, 1 Corinthians chapter 10 verse 25 to 33, lahat ng ipinagbibili sa pamilyan ay kainin ninyo. Wala namang sinabing except dinuguan, except dugo. Correct. Lahat. Sabi lahat. Sabi ni sister, Pag lahat ng exemption, brother, wala. Lahat. wala. Pag sabi ni brother Renan del Rosario doon sa iglesia ni Cristo yata ito na nag-promising yun. Sabi niya, pag hilom sulpot, ulaw-ulaw pod gamay, uy, ha. Ang ibig sabihin niya, manahimik ka sulpot, nakakahiya ka ng kaunti. Kasi naman, yun nga, iniwanan ko siya ng tanong kanina, brother, yung nag-comment dito na iglesia ni Cristo yata ito. Sabi niya, wag daw i-delete ang comment niya. Hindi ko naman po dinidelete yung comment niyo. Hindi po namin dinidelete yan. Ganito po yung may isa akong katanungan. Kung ang buhay ay nasa dugo, ano pong buhay ang meron pa
ay isang hayop na pinatay na. For example, ang manok, pinatay mo na para sa iyong sariling pagkain. Yun nga, Brother Jess eh. Yun nga, Brother Jess. Dati, nung nagla-live kami ni Brother Hamsky, no, pinapapasok pa nga namin dito sa StreamYard yung mga yan para magtanong. Those were the days. Pag pinapapasok naman, may binabastos si Brother Hamsky. Kaya, ewan ko sa mga yan. Pero yan, no, ito, mga kapatid, si Brother Jess, he doesn't not back down in any challenge. Ayan, sinasabi ko sa inyo. Even though nung INC ako and even SDA, papalagyan talaga. Basta written. basta written, no? Basta written, papalagyan ko yan. Oo. Kasi pag written kasi, makakapag-isip ka pa eh. Pag ano kasi, gusto ko mag-train ng actual debate, pero parang ayoko kasi mabilis ako mabilis. Alam mo yung pag nandun na ako yung adrenaline ko, yung nabubuhol-buhol yung dila ko pag masyado na akong na-overwhelm sa ko. Alam mo yung mataas na yung emotion mo kasi excited ka na marinig ng kabilang panig yung totoo na dala-dala mo. Hindi ko kaya kasi nabubulol na ako sa sobrang. At saka ang ginagamit nila pantutol sa pagkain ng dugo, yung mga Bible verses, samantalang nirepute na natin with Bible verses din. And with context, yung pagpapaliwanag. No, yung pagpapaliwanag na yon, it is deemed to us. Bakit? Kasi we compiled the Bible. Amen. And si San Pedro po ang binigyan ng authority to interpret the sacred scripture. Or it will be called the magisterium of the church. No? So hindi kahit kanino, hindi kay Ellen Goldwhite, hindi kay Felix Manalo, at hindi lalo kay Charles Russell. At hindi lalo kay Muhammad na pinagbabawal din ang pagkain ng baboy, no? Hindi. No? So, ang binigyan ng otoridad magpaliwanag ay simbahang Katoliko. Kaya kami, bilang kaanib ng simbahang Katoliko, our views, no, and our comments, itong tinuturo namin ay nakabase sa doktrina ng Katoliko. Pero yung pag-opinion na namin, huwag nyo napansin nyo, itong tinuturo namin sa inyo, this is also the stand of the church. Official stand ito ng church. No? So, yung mga nagsulputan ng SDA 1860, JW 1873, ANC 1814, no? You don't have any authority. 2,000 years old yung church na pinagbigyan ng authority, tapos tsaka kay Lilitaw sasabihin nyo, ganito dapat, ganito, ganyan. Diba? Nga pala, brother, go. No, magkaroon man tayo ng, sabi nga ni Brother Jess, delikadesa. No? Kasi itong Bible, Go, brother, go. Itong Bible, no, hindi yan na sariling Bible at sarili niyong interpretation. Ayun. Wala ka na, bro. Diyan ka pa, bro. Dito, bro. Dito. Ayun. Tawag dito. May mga nag-chat sa akin. Yes, bro. Dito pa. Kung pwede daw silang sumama sa mga susunod na live sessions. I think, oo. Mga din yata to. Hindi ngayon. I mean, gusto nilang maging admin din. Kasama natin sa Apollo session. Sabi ko, saktong-sakto kasi dalawa na lang kami ni Brother Ben. Yes, so, welcome. Mas palakasin pa natin yung puwersa natin. Amen. Para lang hindi maputol yung ating programa. Welcome kasi, lahat dito. Welcome. Oo. Ang tawag dito, marami ding nag-aabang sa Apollo session every Sunday. So, yun lang. May additional ka pa, brother, pero ako kasi nasabi ko na lahat na talagang tayo na ipaliwanag natin with context, na ipaliwanag natin kung sino ang nagsulat, ano yung purpose, ano yung layunin ng pagsulat, at kung
ano yung sitwasyon ng community nung isinulat yung talatang mga ginagamit natin. So, I think walang reason para hindi natin... Hindi kasi ako, ito, hindi natin, Go, brother. tuloy mo. Ayun, walang reason para sabihin na hindi totoo yung mga sinasabi natin kasi napatunayan natin na ang Biblia din mismo yung sumagot. So, parang ang nangyayari kasi, yung ibang relihiyon, Ayun. ang ginagamit lang nila ay kung ano yung mga talata na pabor sa kanila. Pero kung ano yung mga talatang hindi pabor sa kanila, hindi nila tinatanggap yun. Yun yung selective masyado silang selective kung paano tanggapin ang mga talata ng Biblia. Itong mga sektang ito, yung SDA, ito ngayon, no? Mga sekta nagsulputan na ito, makabasa lang ng Bible, no, ng Bible, akala nila pag nag-preach sila, ganun-ganun lang. O, ito yung talata. Ito yung kapitulo, versikulo. Hindi ganun. No? May context po yun. Katulad po sa inyong mga pagsamba, kung ang pastor ninyo, pastor protestante o ministro ninyo ay magtuturo, magdala po kayo ng Bible. Kasi yung ibang sekta dyan, hindi pa bumalag magbasa ng Bible yung ministro nila. At galing ako diyan. Magbasa-basa po tayo ng Bible para hindi tayo naloloko. Kasi katulad ng Brother Jess, for example, yung binasa mo, yung nasa Levitico, no? Magkasunod lang pala yung talata Para naman pala sa altar, sa paghahandog ng altar dati yun. Amen. Ngayon, yung panahon ng Kristiyano, hindi na tayo naghahandog ng hayop. Nandun lang pala sa tabi. No? Amen. So, ganon, context, katulad sabi ni Brother Jess, 3 puntos, through context lang tayo. No? So, kasi basa Brother ng Bible, Denmark, suriin ang Biblia through context. Amen. Kasi nga naman, kung tayo ay maghahandog pa ng dugo ng mga hayop, insulto yun kay Kristo, who is the perfect sacrifice for every one of us. Siya na nga yung pinaka-perfectong sakripisyo. Ba't pa tayo mag-aali ng dugo ng mga hayop sa altar? Siya na nga yun Yun din yung reason kung bakit hindi na pala dapat iwasan o hindi na pala dapat, pwede na palang kainin ang dugo ng mga Kristiyano. Kasi hindi naman na inaalay yung mga hayop ngayon. Meron pa bang pumapatay ng hayop para iaalay sa altar? Wala na nga. Kasi yun nga again, Jesus was already the perfect sacrifice. So there's no need for us to kill an animal to offer it sa Diyos. Kasi siya na yung mismo ang nag-aalay ng kanyang sarili para sa atin. Meron pa nga yata, Brother Denmar, no? Tawag dito. Sabi ni Brother Reynald del Rosario, Paila, God bless mga bro, mabuhay tayo mga nasa katotohanan. Amen, brother. Meron ako nabasang talata, nakakalimutan ko na kung anong verse, pero may mga karne kasi na may dugo pa rin sa meat mismo. May karne na merong dugo pa sa meat. Like yung basta may mga ganun, brother. May ganung mga karne, may ganung mga meat na may dugo mismo sa karne. 'Di ba? So kung magiging stricto tayo doon, Brother Denmark, ay iisipin natin na binabiolate natin yung kautusan kasi hindi naman talaga natin mapi-perfect na walang dugo sa karne. Kasi may mga ugat-ugat din naman yung laman ng mga karne ng hayop May mga blood vessels yan, hindi lang yung malaki pinanggagalingan. May mga maliliit pa yan na ugat na pinanggagalingan ng dugo. So hindi natin maiiwasan na walang dugo yung mismong karne na kinakain natin. No. Hilig.
Yun nga yung ano, sabi ni Sister Maring Parungo, maging matatag po kayo at kasama ninyo ako sa pagdarasal na lumawig pa ang inyong programa at magpadala si Lord ng makakatulong ninyo sa pagtuturo. God bless you. Amen. Sana may makasama kami sa mga susunod ng Amen. mga linggo ni Brother Denmark para mas maraming idea, mas masaya kasi pag mas marami. Siguro mga 4, okay na yun. 2 to 4. At saka miss natin si Brother Anthony at si Brother Hapsky, no? Yan. Ayun, welcome pa rin naman sila if they're, if they want to return. Nasa kabilang channel. Pinik sila. Nasa kabilang link lang, nasa kabilang channel lang. Nasa kabilang channel lang sila. Tawag dito. So yun lang naman, brother. Kung may dadagdag ka pa, maybe let's wrap it up na. Ay, let's wrap up na kasi marami na yon. Pero yun, ang payo natin lastly, ng Bible and know the context. Huwag yung puro dinig ng dinig, pasok ng pasok, no? Hindi man ang inaanin sa yung pinapasok ng pastor o yung ministro. Huwag tayong robot. Kung pagka, suriin natin lahat ng bagay. No? Amen. Tama yun. Kaya nga sabi, ito yung lagi naming tayo sa mga kapatid natin, mga Katoliko, mga ka-CF Defense. Kapag may sakit tayo, magpa-check up tayo sa doktor. Huwag tayo magtanong sa Huwag tayo magtanong sa teacher. Kahit pa teacher ng science yan, kahit pa teacher ng yan, hindi ka matutulungan ng teacher ng science about sa sakit mo sa katawan, kundi ang doktor. So same goes with your faith. If you have questions with regard to the teachings of the Catholic Church, ask a Catholic. Huwag po tayo magtatanong sa Protestante, for example, bakit po yung mga Katoliko lumuluhod sa mga mahal na larawan? What do you expect if you ask a Protestant? Siyempre, sasabihin niya, ang kasiraan. Kasi lalo kang nalito. I learned this from one of my first mentors, Brother Fernan Presilias. When he was mentoring me, starting 14 CF Lab. 14 years old ako hanggang 20 years old ako, mentor niya ako. Hello po, Brother Fernan. Ang sabi niya sa akin noon, kasi panay ang panonood ko ng INC TV, Net25, tsaka yung UNTV kay Soriano. So sa galing nilang magpaliwanag ng mga talata, sa fluency nila kung paano sila mag-deliver sa pagiging spontaneous nila sa pag-deliver ng mga talata, mapapaniwala ka sa galing nila. So ako, bilang Katoliko na nag-aaral pa lang, paano depensa ng simbahan, ang turo ng simbahan, nanlalamig ako sa pananampalatayang Katoliko kasi wala namang kumbaga parang wala akong enough source of apologetics. Pero meron ako, parang abundant yung yung information na nanggagaling sa INC, sa UNTV, sa MCGI, na celibacy, inaatake nila, ang lahat, binyag sa sanggol, dinuguan. Ang naririnig ko, puro kasiraan sa simbahan. Kaya ang nangyayari, nanlalamig ako sa pananampalataya. So kaya ang advice ko po sa inyo, brothers and sisters, palakasin niyo po yung inyong kaalaman pagdating sa pananampalatayang Katoliko. Pero nagdalawa yung mo. Ay, nagdalawa yung... nasa isa. Ayan. Tanggalin mo isa, bro. Nagdalawa nag-intro. Sige. Ayan. So yun. Ang lagi ko lang masasabi, brothers and sisters, is kapag mahina pa yung depensa natin, kapag mahina pa yung kaalaman natin sa pananampalatayang Katoliko, ay yun na muna yung unahin natin. Palaguin at palakasin natin ang kaalaman natin in terms of the Catholic faith bago natin aralin ang mga aral ng ibang simbahan. Kasi kapag inuna nating alamin kung ano yung doktrina nila, all the more na mas magiging convinced tayo na mali tayo at tama sila.
Parang gera lang yan, brothers and sisters. Okay naman na aralin mo kung paano, okay lang naman na aralin natin yung wala yata ako. Ayun. So, okay lang naman po, brothers, no? Okay lang po na yun, nawala si Brother Denmark. Okay lang po, brothers and sisters. Okay lang po, brothers and sisters, na parang sa gera nga eh. Sabi ko nga, kapag inaral mo yung estilo ng kalaban sa gera, hindi ka pa rin mananalo kung hindi mo kinakabisado kung paano ka lalaban. So same goes when studying the Catholic faith. Hindi mo papakalat ang katotohanan kung mahina yung depensa mo, pero marami kang alam sa simbahan, marami kang alam sa doktrina ng iba. So wag muna natin kaya sabi ni Brother Fernan noon, ang dami kong tanong, Brother Fernan, bakit po sabi ng INC, bakit po sabi ng ganito, sabi po ng ganyan. Sabi niya sa akin, brother, wag mo muna kasing unahin yung panunood mo sa atake. Kasi magagaling yan sila magsalita eh. Doon ka nila tatalungin sa galing nila magsalita. Eh kasi mahina pa yung pundasyon mo eh. Mahina pa yung kaalaman mo tungkol sa pananampalatayang Katoliko. Yan ang unang pagtrabahuhan mo. Yan yung unang mong palakasin sa'yo. Ngayon kapag malakas na at alam mo sa sarili mo na kaya mo na, saka mo sila panuorin. At kaya mo sila papanuorin, brother, ay para malaman mo kung paano mo sila sasagutin. Kasi ngayon, ang inaalam mo lang, yung atake nila. Pero hindi mo alam kung paano ka magre-response. Hindi mo alam kung ano yung magiging depensa mo. Kasi hindi mo inaaral eh. Ang una mong inaalam, yung kanila. Pero yung sa side natin mga Katoliko, hindi mo inaalam. Kaya doon ako nagising sa... Brother Jess, sa nadadala ka talaga. Ethics, yung mga nag-feeling defender. Ito, hindi naman sa nangaaway ako. Yung mga feeling defender, yung mga bata kasi na excite kasi na mga apologists sa church, no? Gaya ni na Brother Hamsky, gaya natin, na-excite sila ngayon, nagde-defend sila ng faith, no? Inaalam nila yung stand ng sektang nito. Mas maganda yung sinasabi mo na alamin yung side muna natin bago yung side ng kalaban. Kumaga, katikisin muna, wag mo na apologetics. Pag alam nyo na, apologetics, ano na? Catechism talaga yung importante. Catechism talaga yung una, importante. Mahalaga yung talaga yung catechism. Kaya dapat alam natin yung sariling aral natin bago yung aral ng iba. Kasi kapag inuna nating inalam ang aral ng iba, ay doon tayo papunta. Kung aaralin ko yung aral ng INC bago yung aral ng Katoliko, ang kahihinatnan niyan, magiging INC talaga ako kasi makukonvince na ako eh. Diba? Eh mahina yung ano ko eh. Parang ganito, mahina yung... Parang sa pera. Paano mo malalaman na peke yung 20 pesos kung hindi mo alam yung itsura ng tunay na 20? Amen. Napakagandang napakagandang analogy. So paano mo nga naman talaga malalaman na peke ito? Kung ang alam mo lang kung paano mag-spot ng peke, pero hindi mo alam kung paano mag-spot ng totoo na pera. So alam mo, yung peke lang, pero yung totoo, hindi mo inaalam. Parang, yun nga sa gera din, brother eh. Alam mo kung saan magtatago yung mga kalaban, pero yung ikaw mismo, yung kampo mo, hindi mo alam kung paano ka magsa-strategize para matalo sila. Hindi ka mananalo eh. Patay ka doon. Hindi mo, alam mo lang kung saan sila pupunta. Pag hindi mo alam yung kampo mo, pag binaril ka, wala kang shield. Kasi sila may taguan sila. Alam mo yung taguan nila, alam mo yung pasikot-sikot ng kampo nila, pero ikaw hindi mo alam kung ang pasikot-sikot ng kampo mo. So paano kung may mga storage ng bala tapos wala ka ng bala, eh hindi mo nga alam yung pasikot-sikot ng kampo mo. Paano ka makakapunta sa storage room ng mga bala kung hindi mo alam? Yun yung point din eh. Kaya mahalaga po talaga mga brothers and sisters na unahin natin yung kaalaman sa pananampalatayang Katoliko bago tayo tumawid doon mag-aral
bago natin aralin yung aral ng mga ibang sekta. Yan lang po yung akin, Brother Denmar, ikaw, you have lasting, parang parting words. Iyon. So, pinakamahalaga, bukod sa pag-aaral, alamin natin yung context. Kasi minsan, pili tayo ng talata. No? Hindi natin inaalam yung buong kwento sa likod ng talata. Kasi ako dating protestante, alam ko yan. Mamimili kayo ng talata na pumapabor sa inyo. For example, tabasa lang ng Iglesia ng Diyos. Sila na yon. Pag nakabasa ng Iglesia ni Cristo, sila na yon. No? Hindi gano'n. Ang daming iglesia. Hindi gano'n ng Bible, mga kapatid. Oh, ang daming iglesia. Oo, ang daming iglesia. Ito, brother, May tawag dito, context brother. yun, mga kapatid. No? Meron akong naka-encounter na isang born-again Christian. Sabi niya, hindi naman daw mahalaga yung religion. Hindi daw mahalaga yung church. So, nung sinabi ko, naawa ako sa kanya kasi sabi ko sa kanya, in Matthew 16:18, Jesus founded His church. A church. Oo. He founded one church. Hindi niya sinabing I will establish many churches. Ngayon ang naging tugon niya nung born again Christian na yun, sabi niya, bakit sa Revelation mayroong 7 churches? Sabi ko, that speaks of the number of churches, the number of parang local congregation, churches. local churches. Pero they have the same belief. Sabi ko, ang gusto niya kasing palabasin, may Catholic, totoo yung Catholic, totoo yung Jehovah's Witness, totoo yung SDA, totoo yung INC. Iba't ibang churches. Sabi ko, no, hindi. Kasi, 7 churches yun, pero they all have the same belief. So, kung Catholic Church yan, Catholic Church sa ganito, Catholic Church sa ganito, Catholic Church sa Pilipinas, Catholic Church sa US, yun yung sinasabi ko na congregation or local churches. But that doesn't mean na magkakaiba-iba. Hindi nila ma-identify yung religion. Tatlo lang ang religion. Christianity, Orthodox, and Protestant. Tatlo lang yon. Wala nang iba. So yung iba na hindi natin nabanggit, sila, kaya nga tinatawag natin sekta at sulpot. Kulto. Kasi nakasali doon. Yung kasi yung totoo. No? Patulad dyan, born again na yan. Nakabasa ng born again kayo agad. Diba? Hindi. Hindi po nabasa. No? Kayo agad. Tapos sasabihin nyo, pag wala nabasa, hindi na totoo. O sige nga, basahin ninyo. Members, Church of God International. Pakibasa sa Bible. Wala. Tapos minsan pa bro, hahanapin nila, saan daw makikita yung word na Pope? Sa Biblia. Ba't ba pinaproblema ninyo yung Pope? Kung kayo hanapan ko ng international televangelist, saan mababasa sa Biblia yun? Saan mababasa executive minister, saan mababasa yung executive minister? Yung executive ang executive sa mga korporasyon ko maririnig yan. Executive director, di ba? Executive secretary, business yun. Doon mo maririnig yung executive na word. Pero sa Biblia, wala kang makikita executive minister tsaka international televangelist. Di ba? Ang point kasi doon, brother, is hindi naman pagkapara sa Biblia yung term ay hindi na totoo. Kasi, ang Pilipinas naman, lumitaw na yung mga isla ng Pilipinas, wala pang Pilipinas. Ang bata, pinapanganak. Wala pang pangalan, pero may bata na. So, ibig sabihin, yung Pope, kahit hindi pa nag-a-appear yung salitang Pope, ay existing na yung katungkulan mismo. Do yung Pope ay late na, parang lang din. Hindi naman lahat ng words ngayon ay dati nang nag-exist eh. Yung iba later na ngayon lang na-discover. So, yun nga, hindi natin pwedeng sabihin na yung Pilipinas ay
nag-exist ng gantong taon. Kasi gantong taon lang siya tinawag na Pilipinas. Hindi po. Ever since the world began, may Pilipinas na. Hindi nga na siya tinatawag na Pilipinas noon. Kasi wala pa naman tao noon eh. Pero nandiyan na siya. Parang ang bata. Oo. Minsan nga, di ba, pag pinapanganak yung bata, hindi pa alam ng magulang kung ano yung pangalan ng bata. Ngayon, pag Oo, nabigyan pero after, nandiyan na siya, nag-i-exist na siya. Ganun yun. So, yung katungkulan ng Pope, ever since Saint Peter, ay existing na. Yung word na Pope, late dumating, but never yung role. Yung role was already there, was already existing. Kasi si Saint Peter naman, siya nga yung pinaka Prince of the Apostles eh. Siya nga yung may So, pinaka... yes. Mm, No? Ngayon, pati yung pagkain ng dugo, mababasa sa Bible, mababasa man, na ipinagbabawal yan, pero anong context? Context yan. amen. Dapat alamin kung ano yung, sino yung sumulat, ano yung layunin, at ano yung kalagayan. Importante yun, brothers. Ngayon, kung sinabing para sa mga Israelita, ba't may pipilit na para sa mga Hintil, para sa mga Pilipino? Hindi po pwede yun. So, huwag tayo magmalabis. Huwag tayong sumobra sa kung ano yung nakasulat. Kung sinabing para sa mga... kung para sa mga... Kung sinabi ng Biblia na para sa mga Israelita lang yung kautusan, let's not let's not dig deeper. Para sa mga Israelita nga bakit pa tayo makiki-Israelita? Hindi naman tayo mga taga-Israel. Nasa Pilipinas po tayo and we are Gentiles. Yung mga ginagamit po ba na Bible ng ibang sekta ay salin po ba ni Martin Luther? Meron ba sariling translation si Martin Luther, brother? Wala. Wala. Basta, Brother RJ Aldabe, ang alam ko lang po, binawasan niya. Tinanggal niya yung mga Deuterocanonical books and even the Book of James. Nag-attempt si Martin Luther na tanggalin yung Book of James kasi kinukunta doon yung faith alone. Faith alone. Ngayon, ito para doon sa mga nagpapanggap na Hudyo. Ito, huwag kayo masasaktan. Ito, totoo naman binabasa. Hindi naman ako nagsabi nito Bible nagsabi, basahin natin. Ito, pinakalas ko ito. Tapos wrap up tayo, no? Ito sinasabi ni Saint John sa mga nagpapanggap na Hudyo. Basahin natin. Revelation chapter 3 verse 9. Sabi dito, I know your tribulation and your poverty, but you are rich and the blasphemy by those who say that they are Jews and they are not, but they are synagogue of Satan. Yung mga nagpapakilalang Hudyo, kahit hindi naman, ano ang tawag ni Apostol San Juan? Sila ay sinagoga ni Satanas. Kasi si Satanas, ama ng sinungaling. Juan 8:44. No? So, hindi po kami nagsabi niya na Bible po, masakit man yan, mga kapatid, mahal din namin kayo, kaya namin tinuturo yung totoo. Yun nga lang, kailangan namin ituro din ng ganito paraan para matuto kayo at magising. Kasi ang taong tulog, pag hindi mo hinataw, hindi magigising. Lalo na yung tulog mantika. Kaya kailangan hatawin ng konti. Konti lang naman. Yung tipong kahit may sunog na, hindi pa rin magising. Kahit sigaw-sigawan mo. So, dapat talaga pinatalo mo yung sinyalis para. Di ba ganun minsan? So, kasi ang katotohanan kasi, brother Denmar, masakit talaga So, kapag minsan, kahit naman tayo mismo mga tao, tayo mga Katoliko na sumusunod, pilit na nagpapakatatag para sa simbahan, pilit na sumusunod kay Kristo, ay minsan yung mga pride natin, alam mo yung lalo na pag homily ng pare, minsan tinatamaan tayo, di ba? Pero hindi tayo dapat magalit. Kasi totoo naman di ba? Hindi naman sasabihin, hindi naman tayo dapat makinig lang, hindi naman tayo dapat magalit sa panel. Pinaparinggan ba ako nito? Hindi. Hindi ka pinaparinggan. Tinamaan ka lang kasi ginagawa mo. Alam mo yung ganun. So, hindi ka dapat magalit. So, ganun lang din yung ginagawa natin.
sinasabi natin sa kanila at kung masakit Oo. lang sa kanila, ay ipagpuamanin po ninyo. Pero yun lang po ay katotohanan. Hindi po kami nagsasalita ng aming sariling opinion, Parang kundi ganito. ito po ay nakapaloob sa Biblia. Parang ganito. Pag nakinig ka sa kapilya ng iba, kung sabihin ng Katoliko sa demonyo, hindi maliligtas yan. No? Sabihin na talikod. O, tayo pag nagsisimba tayo, sabi ng pare, yung, doon na lang tayo sa pinakadulo. Ano sabi ng pare? Go in peace. Yeah? O. Matapos Napakasarap. sinasabi ng, napakasarap kayo pakinggan. Go in peace. No? Diba? The Mass has The been Mass offered. Diba? Alam Ikaw mo isa yung- sa mga Tapos minsan pa sasabihin pa ng pare, mabuti pa yung mga protestante, nagbabasa ng Biblia, pinupuri pa ng pare yung mga protestante. Oo. Di ba? Pero tayo, sirang-sira tayo sa kanila. Kaya masarap maging Katoliko. Masarap maging Yeah. Katoliko kasi alam mo sa sarili mo na hindi naman talaga naniniri yung Katoliko. Alam mo sa sarili mo na hindi ka naman sumasamba sa ribulto. Alam mo sa sarili mo na hindi ka sumasamba kay Mama Mary. Alam mo sa sarili mo na iisang Diyos ang pinapaniwalaan natin sa tatlong persona. So bakit pa natin kailangan lumipat? Ngayon, kung ikaw talaga nagdadasal ka kay Maria bilang Diyos, eh may mali ka sa pagiging Katoliko mo. Kailangan mong ma-exercise. Kung Alam sumasamba nyo, ka sa mga ribulto. yun eh. Ito yun. Huwag tayong masasaktan. Pinagsabihan tayo ng totoo. At huwag tayong masasaktan no, kapag ka nakarinig tayo ng totoo. Kaya nito sinasabi namin. No? Kasi ito, Brother Jesse, hugot ito eh. No? Walang nagmamahal na hindi nasasaktan. Amen. Katulad yan, mahal mo yung Catholic faith mo, handa ka masaktan kung ano sabihin ng iba. No? Ganon din sa kanila. Same goes as with the Protestant. Mahal namin kayo. Kaya sinasabi namin to. Amen. Kung hindi kayo masasaktan, hindi namin kayo mahal. Pag ganon. Amen. Brother, may tanong si Brother RJ Aldave. Ano po ba ang pinagkaiba ng Biblia natin mga Catholic sa Bible ng ibang sekta or parehas lang po ba? Hindi po parehas. Kumpleto po yung Catholic Bible, yung sa kanila po ay kulang po. Wala po yung Deuterocanonical books. Ang 66 pinapalabas, yes. Ang pinapalabas po nila, brothers, ay tayo ang sumobra. Pero ang totoo po, sila po yung nagbawas. Tayo pa nga nag-compile eh. Tayo pa nagbawas? Ano ba yan? Oo. So hindi po tayo nagdagdag. Tayo nga po yung nag-compile eh. It was through the Catholic Church that we have this so-called Bible. It was through the Catholic Church that we have, actually, ang Bible ay matatawag natin library. Kasi it is a compilation of many books. Catholic. Catholic book yun eh. Catholic priest and bishop ang naglagay ng chapters and verses. Diba? Tsaka sabi ni Brother Florence Lucina Caputina, yes po, brothers, I'm proud Catholic. Yes po, amen. And part of being proud Catholic ay dapat makita din sa atin na sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos. Hindi yung parang, kasi ito din yung paalala ko sa mga pabataan, Brother Denmar, yung nagtatanggol sa pananampalataya. Kaso, wala eh. May mga iba na walang proper formation. Hindi isa sinasabi ko may formation ako, pero sa Lord lang kasi matitrain mo yung spirituality mo eh. Ngayon yung mga bata, uso sa kanila yung nakikipag-engage yung personalang debate, na akala nila okay yung ginagawa nila, pero hindi nila alam na personalan na at hindi na katotohanan yung pinaglalaban, kundi yung mga sarili nilang nila. Kaya doon lumalabas yung nabutat ako si ganito. Alam mo yung mga ganun. So, iwasan po natin yun, brothers. Pero ito alam nyo, kung tutuusin niya, Brother Jesse, ito kung tutuusin, hindi naman manhid na nating Panginoong Jesucristo na pabayaan niya yung pinagod niya simbahan. Kaya kasabi niya hindi makakapanaig na ang pintuan ng Hades sa iglesia ito. Hindi niya pababayaan. Pero kailangan natin ng kooperasyon natin para mapatunayan natin sa Diyos na mahal natin siya.
Amen. So, hindi na pagtanggol natin siya. Kasi kaya niya ipagtanggol kahit padalhan niya pa ng kidlat yung mga yan. No? Hindi niya kailangan. Kailangan lang natin gawin, it's because it's our expression of love. Pero mga kapatid, ang payo ko sa inyo ito. Gaya ng payo sa inyo ni Brother Jess, unahin niyo yung nasa loob. Yung mga fellow Catholics ninyo. Natin. Kasi, once na yung ibang Catholics hindi nag-aral ng katikisim na simbahan, madadaya din sila. Ngayon, ang nilalapitan at ina-approach natin, yung mga Protestant na dating Catholic, bakit nung Catholic sila, no, ay hindi natin sila in-evangelize, di ba? So dapat, Catholic pa lang sila, evangelize mo na. Huwag mo nang antayin na maging Protestante pa. Ganon. So unahin natin yung loob. Patibayin natin yung loob bago tayo lumabas. Kumbaga sa gera, training muna bago lumabas. Ganon. So, tayo, no? Yung Brother Jess, yung mga pabatang ganyan, magkaroon kayo ng konting spirituality. Huwag puro debate. Kasi nagiging war freak eh. No, nagiging war freak. So, sa susunod na pagkakataon, kung magkakaroon ng panahon kami dalawa ni Brother Jess, pag-uusapan namin, bukod sa Apollo session, siguro gawa tayo ng program with charismatic, para gano'n. So, Invite tayo ng mga Catholic, invite din tayo ng mga Catholic charismatic speakers na magaganda yung spirituality para matrain din. Kasi hindi puro apologetics. Makikita ko sa, kaya alam mo bro, kung ba't ako naglaylo din sa apologetics? Kasi, alam mo yung, nagiging responsible na rin ako sa audience ko na yung mga audience mo na nagbabasa din sa mga articles mo ay parang nagiging palaway din sila kasi alam nilang may nagsishare sa kanila ng knowledge. Yung knowledge na nakukuha nila sa iyo, ginagamit nila to wrongly execute yung debate, nakikipagpersonalan. Nagiging prideful, yung alam na nila yung tama, alam na kasi nila na tayo ang katotohanan, pero pinagmamanak nila, kung tayo ang tama, huwag mo nang ipagmalaki, tahimik na lang. Oo. Bakit? Ang ating Panginoong Jesucristo sa harapan ni Herodes, hindi siya nagsalita. Oo, sabi niya pa nga. Pagpus niya kanyang sarili. Amen. So yun, brothers and sisters, I think we've said more than enough. So let's stop this up. And maraming salamat, Brother Denmar, for sharing this time with me today. And sa mga nanood po, maraming salamat. May you all be blessed. Ito lang po yung huli naming palagi. Stay cute, Catholic until the end, and have the pogi, presence of God inside. Happy Sunday, everyone, and happy Monday na rin. Malapit na mag-Monday. God bless all. Amen. So, pray tayo ng counter. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you po sa panahon, sa oras na ito na binigay mo po sa amin. Maraming salamat po sa biyayang aming natanggap sa buong linggo at sa mga darating pang biyaya. Bless all our viewers. May all they get what their hearts desire. As long as you know, Lord, na makakabuti po sa kanila. Maraming salamat po sa pagkain, sa tubig, sa mga damit na bumabalo sa aming katawan, at sa gitna ng pandemya kami po ay nananatiling malusog. Maraming salamat po sa mga taong ginagamit ninyo para makapagbahagi ng kaalaman sa amin at mga tao na makakapagdala sa amin sa katotohanan. Nawa ay dumami pa po at dumami ang mga taong magtatanggol sa pananampalatayang Katoliko. All this we pray in the mighty name of Jesus. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Salamat po. Thank you, brother.